sa parking area ay arogante na raw si Bunayog. Inunahan niya na raw ito ng hinampas at ng papel lang naman daw sa ulo ng akmang bubunot ng baril itong gwardya. Ayon kay Bunayog, dudulog daw siya sa Commission on Human Rights, ngunit ang kongresista balak naman daw kasuhan ng harassment ang gwardya. Wala bang CCTV dun sa area na yan? Labas ng witness. Wala bang sila nagsasabi ng totoo? Pero parang para maglakas ng loob yung gwardya. Alam niyang congressman ito. At nakapunta pa siya talaga sa mga TV networks at makapagsumbong pa sa human rights. Talagang pusigido siya dahil ayon pa sa kanya, dinala siya sa ospital daw dahil nanghina siya sa pagkakabatok. So, meron siyang report from the hospital, di ba? I mean, meron siya sigurong record doon sa hospital. Yes, meron siyang record. Meron siyang record galing sa hospital. Push na lang sa Commission on Human Rights. Wow, tapos sinabi ni Congress, ang papel lang daw yun naman sa ulo. Tapos pinospital niya. Ibang klaseng papel yun, ano? May hollow block sa loob. Ayan, eto naman. Pasadahan naman po natin ang mga maaksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Reports. Balitang excited po ako kasi balitang botsa na naman po ito mga kapuso. Nasamsam ng mga otoridad ng isang pick-up na naglalaman po ng kilo-kilong double dead na karne ng baboy sa Maynila kaninang madaling araw. Yan ang Ronda Report ni Dante Perelio. Dante? Yes, Connie, tinatayang nasa 250 kilo nga ng double dead na karne ng baboy ang nasamsam ng mga tauhan ng Manila Veterinary Inspection Board pasado 1:00 ng madaling araw kanina. Connie, mula raw sa Pulilan, Bulacan ang mga botsa at plano sanang ibagsak sa Paco Market nang masabad ito sakay ng isang pick-up matapos may magtip. Ang modus ng mga supplier ng botsa, Connie, tinatakpan ng mga karne ng lona saka inilalagay sa ilalim ng upuan para di mahalata sa pag ito ay ibiniyahe o kaya naman ay ipinupwesto ito sa isang sulok ng palengke at isinisilid sa loob ng mga plastic bag para mabukha lamang itong basura at di mapitin ng mga inspektor. Connie, nakatakos ang driver pero nahuli ang kasamahan nito. Ang depensa niya, sumama lamang daw siya sa biyahe matapos alukin ng 50 pesos na bayad. Pero di raw niya alam na may karga silang botsa. Ito na, Connie, ang ikatlong beses na nakakumpiska ng botsa ang mga taga Manila Veterinary Inspection Board sa loob lamang ng 4 na araw. Ang buong detalye ng ulat na yan, Connie, sa aking pagbabalik mamaya sa unang balita. Connie? Maraming salamat, Dante Perelio. Samantala, nasabat naman po sa Delpan Port sa Tondo, Maynila ang tunay-tuniladang isdang posibleng galing raw sa pagdidinamita. Yan ang Ronda Report naman ni Dano Tingkungko. Dano? Yes, Connie, humigit kumulang 2 metric tons mga isda ang nasabat ng pinagsanib na puwersa ng BFAR at Philippine Coast Guard sa Delpan Port sa Tondo, Maynila. Sa unang tingin kasi, akalain inuman na sariwa at ordinaryong isda mga itong nakuha mula sa cargo ship na MV Andrea 1. Pero lumalabas sa pagsusuri ng BFAR na mga huli ito sa dynamite fishing. Ayon sa BFAR, matagal-tagal na rin nilang minaman-mananantila lumalaganap po man ng insidente ng dynamite fishing, partikular sa Linapakan, Palawan kung saan galing ang mga isda. Kaya na makatanggap sila ng tip na nakalayag na ang barko magdadala sa mga isda sa Maynila, agad silang nagsagawa ng operasyon laban kasama ang Philippine Coast Guard at pasado alas 9 nga kagabi tuluyang nasabat ang mga kahong naglalaman ng mga isdang huli sa dinamita. Ayon sa BFAR, mas mura ng hanggang 20 pesos na ibebenta mga isdang huli sa dinamita. Hindi rin katulad ng botsang isda at mga nilaso ng cyanide, mas ligtas daw kainin ng mga huli sa dinamita, pero hindi ibig sabihin ito, Connie, na hindi na siya banta sa kalusugan. Bukod kasi sa mas madaling mabulok ang mga huli sa dinamita dahil durog sa paputok ang mga internal organs nito, posible ring mataas ang taglay na pulbura ng mga naturang isda. Malaki naman daw ang epekto nito sa fishing industry dahil pinapatay ng dinamita maging ang mga itlog na magsisiguro sanang hindi mapuputol ang supply chain ng mga isda sa karagatan. Tuloy pa rin ang investigasyon ng BFAR at Philippine Coast Guard sa mga nahuling isda. Itinanggi naman ng mga tauhan na may alam sila sa naturang kargo. Payo naman ng BFAR sa mga mamimili para malaman kung huli sa dinamita ang isda ay pisilin ang hasang. Kapag may lumabas na dugo, ibig sabihin daw nag-internal hemorrhage ang isda na indikasyong posibleng huli ito sa dinamita. Pwede rin pisilin ang katawan at pag di bumalik sa dating itsura, indikasyong itong lasog o durog ang internal organs ng isda. Maaari ring silipin kung pula ang mata ng isda o tanggal ang kaliskis nito. Yan muna ang aking Ronda Report mula sa lungsod na Maynila. Balik Stephanie. Alright, dapat mag-ingat talaga tayo sa pamimili mga kapuso. Thank you very much, Dano Tingkungko.
Ron, the report naman mula sa Quezon City, patay po ang mag-live-in partner matapos pagbabarilin sa kanilang inuupahang bahay. Yan naman ang Ron, the report ni Oscar Oida. Oscar? Yes, kung ibang tama ng balat si Bagong parte ng katawan na agad kumitil sa buhay ng babae na kilala lamang sa alias na Jenny matapos silang pasukod sa loob mismo ng kanilang titirahan sa may Area 7 Luzon Avenue, Quezon City. Ang kinakasama nito na si Noel na itakbo na ng ospital pero kalaunay binawian din ang buhay. Pinatay ang alas 8 ng gabi nang umalingangaw mula sa loob ng bahay ng mga biktima ang sunod-sunod na butong baril. Matapos ito, dalawang lalaki raw ang lumabas mula sa loob ng bahay. Palibas ay madilim, wala nakamukha o nakakilala sa mga suspect. Ayon sa landlady na mga laspas lang, 2 buwan pa lang daw nangungupahan sa kanilang mga biktima. Di naman daw palalabas ng bahay ang may po at wala naman daw silang nalalamang nakaaway ng dalawa. Via background check na ng mga pulis ang pagkatao ng mga biktima. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, isang tambuhalang buhaya ang nahuli sa Bunawan, Agusan del Sur. Ang haba ng buhaya, 21 talampakan o halos sing taas ng 2 palapag na gusali. Tumitimbang din ito ng 600 kilo. Pinagtulong-tulungan naman ng mga residente at lokal na pamahalaan at Palawan Rescue and Conservation Center ang paghuli sa buhaya. At dahil sa liksi at pagpupumiglas ng buhaya, 2 beses pa itong nakawala bago na itali. Paniwala nila, ito na ang pinakamalaking buhayang nahuli sa Pilipinas. Hinala rin ng mga residente ang buhayang ito ang umaatake sa mga tao at hayop sa paligid ng Agusan Marsh. Can you imagine 2-story high siya? So, pag nakita ako niyan, isang Matatakot ako ganun pa lang yan, diba? Sabi kasi sa... Paniwala. Meron story yan, ha? Yes. Para sa movie lang, ano? Pelikula. Parang meron sila sinasabi na yung record na nakuha na pinakamalaki sa buong mundo was about mga 19 yata. So ito, Two story kasi siya, eh. Oo. 21 feet ito, di ba? Yung Saan ganyan. nandun siya sa Agusan Marsh? Makukuti na lang, hindi kami naglalakad doon. Oo nga. So, ibig sabihin ko siya, pinakamalaki, pasok na naman Pilipinas sa Guinness. Alam mo naman, yan ang mga goal lagi natin. Monster catch, wow. Pwede na. Grabe yun, grabe. Pwede gawin sa pelikula yan. Tapos napatay yun. Pinapasukan nila to check kung ano yung makinain. Pero wala na eh, digest Na-digest na yun. Kasi Grabe, parang parang ano, para doon sa ano, para ka lang nanonood sa ano. Alam mo, pinaglamayan nila yan bago nila mahuli. oo. Ilang araw sila talaga Oo, na... talagang binantayan nila. Binantayan nila yan. Oo. Laki. Malaki pa yun doon sa nahuli sa Palawan. Yes. Ang Palawan, yes, no, yes. for buhaya talaga, eh, Parang ayaw crocodile. lapitan yung ganyan kalaki, no? Feeling mo, makakawala siya. Teka, paano namatay yun? Hindi siya patay. Buhay siya. Buhay yun? Tinali lang. Bagay hindi sa totoo, pag nakita ko ng ganyan, di ba sobrang quiet lang nila, parang feeling ko, totoo ba ito? Totoo ba? Kanang lang usually. Kung makikita natin yung video. Hirap na yung sasakyan para buhatin siya eh. Saka every Amazing. time daw tinatali nila yung bibig, ayan, takot talaga sila. Wala tinignan mo, di ba? Parang talagang plastic siya. At sabi na ating director, ang daming bag daw yan. Oo nga, no? So, ito naman para naman sa mga graduating high school students dyan na nagpaplano ng kursong kunin sa kolehiyo. Iwas muna raw kayo sa pagkuha ng kursong nursing at HRM. Dahil tambak na raw ang mga graduates nito, pero halos wala na pumakuha ang trabaho. Ayon yan sa labor group na Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, kabilang din sa kanilang listahan ng mga kursong Teachers Education, Business Administration at Information Technology. Ayon pa sa komisyon, maging kursong maritime ay may oversupply na rin. Kaya naman, ano pa nga ba mga kursong magandang kunin sa mga panahon ngayon? Ayon sa CHED at TUCP, patok ang Agriculture and Fisheries at Science and Technology. Dagdag pa ng CHED, in demand din daw ang trabaho sa pharmacy, physical therapy, medical technology, medicine and surgery, geology, mining, geodetic, metallurgical, industrial at chemical engineering, at maging ang chemistry at architecture. Malaga raw na konsiderin ng mga magkokolehiyo ang ganito mga kurso kung saan merong makukuhang trabaho. Ulit ako, walang computer programming, ha? Usually, Yung IT, masyado na daw marami. Masyado na daw marami yung IT. Kaya nga, di ba yung Red Cross yung kahapon yung report ko, kasi yung mga nursing graduate na walang trabaho, mga registered ha, Yes. yun daw na lang nila muna i-absorb. Pero may sweldo ba yun, Tesu? Allowance. Allowance na. So, Sweldo. allowance pa lang yun. So, parang titignan pa lang nila kung paano yung magiging skill na mechanics na may susweldo. Parang dapat yung community ang magpapasweldo sa nurse. kawawa rin yung mga schools, nursing schools ngayon. Kung di ba, kung dinidiscourage yung mga estudyante pumasok, kasi paano naman rin kung sila? talaga. Pero yun, kumbaga in that case, sila lang yung kikita. Pero maging graduate nila, wala naman sila. Merong iba na nagpe-place, tumutulong mag-place. Pero kadalasan
kadalasan hindi naman. Hindi So, mag-offer kumbaga, sila ng mga course na sinasabi iba, na exactly. Yes, Ay, so, absolutely. alam mo, nakausap ko lang yung isang tauhan din ng DA, di ba, agricultural tayo na. Pero apparently, sinasabi nila parang yung mga nandun daw sa isang lugar lang sa Tarlac, halimbawa ng mga nagtatanim, ay pawang mga matatanda na at yung mga anak nila pinag-nursing or pinag-IT. Yes, kaya talagang parang nanganganib na, kumbaga. Yan. So sana may mga